Samantala sa punto pong ito, humingi tayo ng update kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo kaugnay sa lawak ng pinsala ng bagyong Uwan. Magandang gabi po, sir. Sir Junie Castillo. Sa ating pong mga taga-panood at saka taga-pakinig na rin po. Alright. Well, sir, ano po yung pinakahuling update sa epekto po ng bagyong Uwan sa iba't ibang rehiyon para po sa kalaman ng ating mga taga-panood? Sabi mo, nakamute yata yung ano nila. Apo, Audrey, hindi lang namin marinig, no? Wala kaming marinig on your side. Pero if we're looking at yung ating mga apektadong kababayan, ano, pagdating dito sa bagyong Uwan, so far po, no, sa datos natin as of the latest na 6 o'clock PM, meron na pong nakatala, no, na 1.4 million nating mga kababayan ang apektado. Ito po ay nanggagaling po, no, from 4,000 barangays at ito po ay composed of 381,000 nating mga 381,000 families po na apektado nitong bagyong Uwan. Okay, Sir Junie, ilan na po ang naitalang casualty o nasawi? Ilan din po yung mga nawawala o nasaktan ayon po sa inyong monitoring? Audrey, kanina kasi naibalita natin yung dalawa. So far, ngayong hapon, yun pa rin po, dalawa po ang naitala reported death sa atin. Ito po ay yung isang fatality po, reported from Viga, Catanduanes, at yung isa naman po ay mula sa Catbalogan City sa Samar. Meron naman pong injured na dalawa, at saka wala pong reported na missing as of ngayong 6 p.m. po. Okay, sir, kamusta po yung koordinasyon ng OCD dun sa mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na tinamaan ng bagyo? So far, Audrey, kausap natin yung ating mga OCD regional offices, yung mga RDR, RMC, EOC natin, at sila naman ay closely coordinating with itong ating mga provincial DRRM offices, doon sa mga emergency operation centers din nila. So nakukontak pa naman po ito, Ang isang kagandahan dito ay dahil nga po meron tayong mga backup po, na mga sa communication facilities, So far po ito inaantay natin yung mga kabuuan pa, nung mga resulta ng rapid damage and needs assessment. And so far, as of this afternoon ay ito yung ating datos ng mga nakakalap. Pagdating naman lalo na dito sa casualties so far, and hopefully po, ay hindi na ito madagdagan. Sana nga po, sir. Well, sir, nung huling panayam po namin sa inyo, sinabi ninyo na may mga lugar na wala pong supply ng kuryente. Naibalik na po ba ito o meron pang mga bayan na wala pa ring supply ng kuryente? Tama, Audrey, meron pa rin mga bayan na wala pa rin supply ng kuryente. As of itong 6 p.m. pa rin po, meron kasing 258 areas na nawalan ng kuryente. And so far po, ang naiulat sa atin dito that have already been restored ay ito nga pong 18 or 18 have been restored. Ang isang challenge lang dito kasi, Audrey, malakas yung bagyong tumama. So yung nauna talaga ay yung debris clearing, and then syempre pati na rin yung mga distribution lines, yung mga kuryente or linya ng kuryente papunta dun sa ating mga kabahayan, So yun yung isang challenge po doon, kaya hindi agad maibalik. Pero kasama rin kasi dito sa datos na ito, Audrey, ay yung mga preemptive shutdown na isinagawa ng ating mga electric cooperative kasi inaasahan nga natin na malakas yung hangin, malakas yung mga pag-ulan, kaya maaring maapektuhan yung ating mga linya ng kuryente, lalo na yung mga poste, yung mga punong kahoy na tatama dun sa mga poste, at ganoon din yung mga linya papunta sa mga kabahayan. Okay, Sir Judy, para po sa kaalaman ng ating mga motorista, may mga lugar po ba o mga kalsadang hindi madaanan o hindi pa tapos yung clearing operation? Tama, Audrey, as of this 6 p.m. pa din, out of the 148 na not possible na mga naiulat sa atin, ngayon meron pang or merong 37 of those have been reported na passable na. So marami pa pong mga areas na tinitingnan natin na hindi pa madaanan dahil nga po ongoing yung mga debris clearing kasi sa lakas po kasi nung hangin, maraming mga punong kahoy at mga falling debris na nandun sa mga kalsada, kaya ito yung inuuna for the day, yung debris clearing natin.
Well, sir, paano po makikipag-ugnayan ang mga nais tumulong o magbigay ng donasyon sa pamamagitan po ng OCD o NDRRMC? Opo, Audrey, dito na pag-usapan kasi sa NDRRMC, no, na ang mga donations kung maaari po talaga ay idaan, no, sa Department of Social Welfare and Development. Makikita itong mga protocols, no, o kung pamamaraan kung paano gagawin ito through the DSWD. And in fact po sa Facebook page ng DSWD ay nandun po nakalagay doon, ano, kung paano makikipag-ugnayan yung ating mga kababayan, ano, at saka mga pribadong kumpanya para po mas maorganisa natin, ano, yung pagpapadala. Lalo po syempre na mas nakakaalam sa atin yung DSWD, which leads the food and non-food item cluster, no, kasama ng ibang mga ahensya doon para at least yung resource management nga, no, alam natin kung saan ipadadala, anong mga lugar ang mga ngailangan ng kung kaanong mga food man yan or non-food items, no. So yun po ang pinapakiusap natin. Well, Sir Juni, may mga humihingi po ba ng tulong mula naman dun sa mga liblib na lugar o yung mga isolated areas? So for Audrey, no, yung pa din, ano, yung mga food and non-food items at saka dun sa mga areas, no, na kung saan kakailanganin, ano, yung mga replenishment, ano, base dun sa mga prepositioned na mga food and non-food items, no. So kaya ngayong araw na ito, ano, ay debris clearing talaga, no, na madaanan yung lahat ng mga kalsada, no, para maiparating itong mga augmentation na natin, kumbaga doon sa mga lugar na mangangailangan pa ng mga additional na mga pagkain o mga hygiene kits, no, at saka mga gamot at kung ano pa mga non-food items. Well, sir, ayon po sa Pag-asa, mamaya pong hating gabi ay lalabas na po itong Bagyong Uwan. Ibig sabihin po ba nito mapapabilis na yung ating mga isinasagawang mga rescue operations at pagtugon sa mga nangangailangan dahil sa kalamidad na ito? Tama, Audrey, ano, malaking bagay kapag hindi na maulan, no, hindi na malakas yung hangin para at least lahat ng ating mga response clusters, no, ay makakababa na, magmula man yan dun sa local hanggang sa augmentation ng regional at saka national din, ano. Specifically, ito pong ating mga debris clearing, itong search and rescue teams, no, at saka kasunod po nito syempre yung mga ating mga magdadala po, no, ng mga relief items. At ganoon na rin syempre, no, para mas mapabilis din yung restoration ng mga linya ng kuryente, ng komunikasyon at saka iba pa pong mga pangangailangan doon. Dahil nga po ang tugon sa atin o direktiba sa atin, no, ng mahal na Pangulo ay talagang direkta po at saka maagap at mabilis na pagtugon doon sa ating mga kababayan. Well, sir, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Maraming salamat, OCD spokesperson Juni Castillo.